Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 26. Samantala, nagbalik kay Saul sa Gibeya ang mga Sipeo, at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kaburulan ng Hakela sa silangan ng Hesimon. Kaya lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal na Israelita patungo sa ilang ng Sip upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kaburulan ng Hakela. Sina David naman ay nasa ilang. Nang mabalitaan ni David na hinahanap na naman siya ni Saul, pinalakad niya ang ilan sa kaniyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat sa pamagitan nila. Natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal at natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Tinanong ni David ang Hiteyong si Ahimelech at si Abisai na kapatid ni Joab at anak ni Sarbeya, "Sino ang sasama sa akin sa kampo ni Saul?" "Ako," sagot ni Abisai. Kinagabihan lihip na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatna nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibad. Isang saksak lang iyan at hindi na kailangang ulitin pa." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya, maaaring sa sakit o sa digmaan. Huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan nito ng inumin, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis sina David nang walang pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinigawan niya si Abner. "Abner, naririnig mo ba ako?" Ang sigaw niya ay dinig ng buong hukbo. Sumagot si Abner, "Sino kang nambubulahaw sa hari?" Sumagot si Abner, "Sino kang nambubulahaw sa hari?" Sumagot naman si David, "Di ba't ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang mahal na hari? May nakapasok diyan upang patayin ang hari, ngunit hindi mo man lamang namalayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat kang mamatay sapagkat hindi mo binabantayang mabuti ang haring pinili ni Yahweh. Nasaan ang sibat at ang lalagyan ng tubig ng hari?" Nakilala ni Saul ang tinig ni David. "David, anak ko, ikaw ba iyan?" tanong niya. "Ako nga po, mahal kong hari," sagot ni David. Sinabi pa niya, "Bakit ninyo ako inuusig hanggang ngayon? Ano po ba ang nagawa kong kasalanan? Sinasamo ko, mahal na hari. Pakinggan po sana ninyo ang aking sasabihin. Kung si Yahweh po ang may gusto na ako'y usigin ninyo, maghandog po kayo sa kanya para mabago ang kanyang pasya. Kung tao naman po ang may udyok nito, sumpain nawa siya ni Yahweh. Dahil sa ginagawa nilang ito, napalayo ako sa bayan ni Yahweh at napadpad sa lupaing Diyos-Diyosan lamang ang maaari kong sambahin. Huwag ninyo sanang hayaang mapatay ako sa ibang lupain at malayo kay Yahweh. Bakit ako napumpulgas lamang ang katulad
ay gustong patayin ng hari. Bakit kailangan pa niya akong habulin na parang isang mailap na ibon? Sinabi ni Saul, "Nagkamali nga ako, David, aking anak. Magbalik ka na at hindi na kita gagawa ng masama, sapagkat sa araw na ito'y hindi mo naman ako pinatay. Naging hangal ako. Napakalaki ng kasalanan ko." Sumagot si David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay ginagantimpalaan ni Yahweh. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Pinahalagahan ko ngayon ang inyong buhay, at naway ganun din ang gawin sa akin ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan." Sinabi ni Saul kay David, "Pagpalain ka ng Diyos, anak. Marami pang gawaing naghihintay sa iyo, at tiyak kong magtatagumpay ka." Pagkatapos nito'y lumakad na si David at umuwi naman si Saul. Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 27. Sinabi ni David sa kanyang sarili, "Balang araw ay mahuhuli rin ako ni Saul kapag hindi ako umalis dito. Ang mabuti pa'y magtago na lang ako sa lupain ng mga Pilisteo. Baka hindi na niya ako habulin kung hindi na niya ako makita sa lupain ng Israel. Ito na lamang ang paraan upang makaligtas ako sa kanya." Kaya isinama niya ang 600 niyang tauhan at nagpunta sila kay Akis na anak ni Maok at hari ng Gat. Doon nanirahan sina David kasama ang mga asawa niya, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na byuda ni Nabal na taga Carmel. Kasama naman ng kaniyang mga tauhan ang kani-kanilang pamilya. Nang mabalitaan ni Saul na si David ay nasa Gat, itinigil nga niya ang paghahanap dito. Sinabi ni David kay Akis, "Kung mamarapatin mo, bigyan mo kami ng isang maliit na bayan sa lalawigan upang doon manirahan. Hindi nararapat na kami ay kasama mong naninirahan dito sa iyong maharlikang lungsod." Ibinigay naman sa kanya ni Akis ang Siklag, kaya hanggang ngayon ito ay sakop ng hari ng Huda. At sila'y 1 taon at 4 na buwang nanirahan sa lupain ng mga Pilisteo. Sa loob ng panahong iyon, sinalakay ni na David ang mga Hesoreo, ang mga Gersita at ang mga Amalekita na matagal nang naninirahan doon. Umabot sila sa Shur at hanggang sa Ehipto. Bawat lugar na salakayin nila ay wala silang itinitirang buhay, maging lalaki man o babae. At bago bumalik kay Akis, sinamsam nila ang lahat ng kanilang makita, tupa, baka, asno, kamelyo at mga damit. Kapag tinatanong siya ni Akis kung alin ang sinalakay nila, sinasabi niyang ang gawing timog ng Huda, timog ng Jeramel, o kaya'y ang lupain ng Sineo. Pinapatay nga niyan lahat ang nakatira sa alinmang lugar na sasalakayin niya para walang makapagbalita sa Gat na ang lugar na iyon ang kanilang nilusom. Palaging ganoon ang ginagawa ni na David sa buong panahon ng paninirahan nila sa lupain ng mga Pilisteo. Si Akis naman ay labis na nagtiwala sa kanya, sapagkat akala niya ay masamang-masama na si David sa mga Israelita, at dahil dooy maaalipin na niya ito